Nanindigan ang South Korea na lalaban sila sakaling matuloy ang bantang giyera ng North Korea. Ginit naman ang ating gobyerno na ito'y handa sakaling kailangan ng ilikas sa mga Pinoy sa South Korea at madamay ang Pilipinas sa mga pakakawalang missiles ng North Korea. Magbabandila si Shara Zambrano. Iisa ang sigaw ng mga sundalo't tagasunod ni North Korean leader Kim Jong-un. Sa isang kumpas lang ng kanilang leader, handa silang sumabak sa gera. Sa mga lansangan, nakapaskil ang mga karatulang nagtatawag ng all-out war laban sa Amerika at sa lahat ng sumusuporta rito. Naghamon ng gera ang NOCOR kasunod ng joint military exercises ng US at South Korea. Ikinagalit din ng NOCOR ang pagpataw sa kanila ng United Nations ng panibagong economic sanctions dahil sa lihim nilang nuclear testing noong Pebrero. Ayon naman sa Pangulo ng South Korea, lalaban sila kung matutuloy ang gera. Ang US naman nagposisyon ng F-22 stealth fighter jets at B-2 Spirit bombers sa South Korea bilang patunay na ipagtatanggol nila ang kanilang kaalyado. Ayon sa CNN, sakaling pakawalan ng NOCOR ang missile na Taepodong X, aabot ito hanggang sa India, Central Asia at Pilipinas. Ang rocket Unha-3 naman aabot hanggang US. Pero duda ang Amerikang tototohanin nito ng NOCOR dahil sa anila'y mas mahinang puwersa nito kumpara sa South. Maging mga Pinoy sa South Korea, kalmado lang. We have some multicultural activities pa nga We'll start this April, no? So, busy lahat. So, walang sign na may war kami dito. Samantala, ayon sa Malacanang, kasado na ang contingency plan ng NDRRMC sakaling magpapakawala ng missile ang NOCOR. Itinaas naman ng DFA ang Alert Level 1 o Heightened Alertness para sa mga Pinoy sa Korea. The embassy is closely following developments in the Korean Peninsula and is preparing for any eventuality. May 40,000 Pinoy sa South Korea. 7 naman ang nasa North Korea na nagtatrabaho sa mga NGO. Para sa Bandila, Shara Zambrano. Nanindigan ang South Korea na lalaban sila